good day mga kalokers. Sa beautiful Sunday. Ayun, na-kidnap ako ni Mami at ni Daddy. Si Mami at si Daddy ay co-agent ko sila sa nabenta kong property dun sa Gatchalian. Ayan, sabi nila sa akin nung nag-viewing kami dun sa may Paranaque na sama ka sa akin bukas sunduin ka namin. So, sumama naman ako. Kala ko naman kung saan kami pupunta. Kaya, ito sa video na to, marami kaming pinuntahan. Kaya ayan, nagpakidnap na naman ako sa Mami at Daddy ko. Yung mga pinuntahan namin property, ayan yung sa may Quezon City, ang owner nito, yung buyer ko dun sa may Gatchalian. Ayan si Madam Mayet. Ayan yung property niya sa may Quezon City. Medyo mataas kasi mataas talaga ang zonal value dun sa Quezon City. Di bali office warehouse siya. Kasi maraming business yun si Madam eh. Ayan yung property. Hindi namin siya mapasok kasi nakalock, sarado. Tinignan lang namin yung location para alam namin kung paano i-describe sa mga client, sa future client. Ayan, video-video lang kami dyan kahit mainit. Thanks God hindi naman siya umulan. Kaya maganda yung biyahe namin. Yan, panay video, picture para may masasend kami. Then listing kami ng mga details niya. Ayan, punta kami sa another location habang nagchichikahan. Ang driver namin ay si Daddy. Ayan, kasama din namin yung isang broker dyan kasi siya yung may hawak ng mga property dyan sa Quezon City. As in madami, mabilisan lang yung namin kasi wala naman traffic. Sa may Quezon City na kami neto, hindi ko masyadong solo kasing lugar ng mga Mindanao Avenue, Visayas, amin sa Luzon. Mas ang dami ng pinuntahan sa UP Village. Ito yung next na pinuntahan namin, property. Ayan, ganda niya. Ito yung maganda yung income niya kasi sa UP Village siya. Malapit siya sa UP. So, lagi, itong dalawang building na to is laging, hindi siya nababakante. Kaya ang laki ng income niya. Binibenta ni owner ito kasi meron siya itatayong business sa province kasi sa province na lang sila. Dati pa namin ngayon lang namin napuntahan. Dati pa namin itong binibenta. Ngayon lang namin napasok. Kaya maganda siya kasi malinis. Na siya? Dormitoryo. Yon, dormitory. Kaya may aircon na siya. Kaya tahimik lang talaga dyan kasi nga puro student lang din talaga. Pero bawal daw sila dyan maglaba. Kaya puro laundry lang sila. Kasi talagang maliliit na rooms lang siya. Meron lang silang maliit na kitchen. Doon sila kung gusto nilang kumain. Kasi karamihan talaga ng mga student, lalo na pag college, talagang pag uwi, tulog na lang or din sila nag-aaral. Talagang karamihan tulog lang talaga. Kaya bihira silang kumain dyan or what. Yan, silip-silip lang kami kasi bawal mag-ingay. Check lang namin yung na ganun pala. Saka malinis siya, maayos. Yan, maganda. Maraming rooms to 42 rooms. Saka ang laki din ng income niya. Hindi siya talaga nababakantehan yung dormitory na to. Saka walking distance lang sa guard. Saka dun sa UP. Alam niyo naman sa UP. Sabi ko kay Daddy, tripping niya ako sa UP sa loob. Ito naman yung sunod na apartment na property. Basta ako talaga taga-video lang ako dito, saka taga-picture. Yung mga details, si Mami yung taga-lista. Taga-list. Yan, sa labas lang kami kasi may mga naka-rent kasi siya. Basta na lang namin yung location lang para alam din namin kung paano namin i-describe sa client. Kaya nag-effort kami puntahan. Etong isa, lote siya. Malapit siya sa... Saan nga ba ito malapit? Subdivision 2 eh. West Triangle subdivision. So talaga talaga zonal value dun sa Quezon City ang mamahal talaga. May 90 per square meter, may 80 per square meter. As in 80,000 and 90,000. Kaya ang dami namin pwedeng malis sa Quezon City. Kaya kahit diyan sabihin mong townhouse lang, medyo pricey na talaga siya. Kaya karamihan sa mga lote, mga builders yun bumibili. Ito malapit siya sa veterans
Itong lote na to, ang laki. Yan, dun banda, konting lakad lang. Veterans na siya. Sa veterans na siya sa Quezon City. Ayan, ang laki ng property na to. As in. Ang ganda. Ang ganda ng location niya. Ayan, yung mga pinuntahan namin. Kaya, kahit konting oras, mabilisan lang yung broker namin. Yung naka-direct dyan. Talagang pakita lang niya, describe siya, lista-lista, then picture, video, yun na mga pinaggagawa ko dyan. Ayan, then papunta na kami ng Pampanga. Akala ko nga, sabi ko kay Mami, Mami, ano magkakailangan ko pa mag-swimsuit? Sabi niya, basta sumama ka lang. Sabi ko, ha? Kung pala, pupunta pa kami ng Pampanga. Although, sobrang bilis kasi dumaan kami dun sa Skyway talaga. Ilang minutes lang, nasa North ka na. Ayun, mayaman si Daddy sa kasi Mami sa toll gate. Ayun, basta ako nakaupo lang ako dyan, video-video. Check siya ng mga ano pa lang nito, 12 o'clock pa lang. Papampanga na kami, nakailan na kami sa Quezon City. Tapos pagkatapos namin sa Pampanga, uwi na kami para hindi na kami nadaan na ulit ng Quezon City. Ayan, ito na po yung hacienda. Worth 810 million. Imagine, ang daming talagang mga dyan. Asiana Global, yung malapit dyan, Asiana Global. Tapos marami siyang mga, talaga, mga warehouse, mga equipment, yung mga binibenta. Kaya pang warehouse talaga to. Pwede rin siguro to sa housing project. Kasi ang laki niya, 9 hectares siya. Tapos 9,000 per square meter. So may Porac, Pampanga to Ayun, wala pa kaming pang sukat-sukat kasi kailangan namin malaman yung frontage sana. Pero ang laki ng frontage niya. Tapos tabing kalsada. Ayun yung Asiana Global. Napansin ko dyan ang dami niyang mga Chinese. Pero, ewan ko, yan ba yung Lucky? Dyan ba yung Lucky? Lucky 88? Lucky China. Nahanap ko nga si Alice Gochot. Charot. Si Alice Go. Ayan, syempre, kagustuhan ko mag-selfie, mag-video-video. Kahit ngarag-ngarag na kami. Pero nakapag na kami dito, bago kami nagpunta ng Pampanga, nakapag-lunch na kami sa KFC. Dun sa may expressway. Ayan. Ayan yung property. Ayan. Ang laki niya, diba? 9 hectares siya. Ang ganda. Puro kulay green. Saka lalaki na mga truck kasi nga puro siya mga warehouse. Malalaking warehouse talaga. Ayan, tamang video lang ako dyan. Kasi kinukulit ko yung mga kasama ko. Ayan, pakit-pakit ako dyan, baka sakali makakuha ng fa-fight. Joke lang. Pumunta talaga kami dyan para lang sa mga property. Hopefully, mabenta namin. Walang masama. Try lang ng try hanggang makabingwit ulit ng mga client. Magtyaga-tyaga lang. Ganun talaga. Maraming heartache sa pagbebenta. Pero ganun talaga. Ayan nga. Sobrang na-amaze ako dito sa location na to. Kasi tabing kalsada talaga siya. Barangay Road. As in, maraming dumadaan na bus dyan kaya maganda talaga siya kung sa housing. Medyo siguro mataas din talaga kung Kasi ang dami, may mga, kala mo talaga yung merong McDo. Ayan, pauwi na nga kami. Natapos na kami kagad, 3 o'clock. Kaya, thank you guys for watching. Yan lang yung mga ganap sa aming araw na yan. Kaya, bye-bye! See you again sa next vlog. Thank you for watching. Have a nice day to all. God bless. Nasa na kami, Skyway na kami niyan. Pauwi na kami. At ibababa na ako ni Mami Daddy sa may sapote. Bye-bye. Thank you, guys.